Galit ka ba sa akin? Sistema, hindi mo ba sinabi na epektibo itong taktika? Base lang ako sa database analysis, lahat ng lalaki, ganitong na-impluwensyahan. Kung hindi gumana, mas mabuti siguro simulan mo sa sarili mo, hanapin ang dahilan. Sa ganitong sitwasyon, dapat galit ka sa akin. Zizi, nangyari ito kay Wanshing dahil iniligtas niya ako. Kaya ganun ang nangyari. May utang na loob ako sa kanya at may responsibilidad. Alam ko na ang nangyari. Wala kang kinalaman dito. Gagamitin ko ang lahat ng aking kakayahan upang bayaran siya. Pero ngayon ko lang nalaman na sa prosesong ito, nasasaktan ka rin. Pasensya na. O yun, Jing. Zizi, hindi pa ako kailanman nagmahal ng tao. Siguro dati, hindi rin sapat ang ginawa ko. Ngunit tunay kong nais na pagsikapan ko na maging taong maasahan mo na may ibibigay mo ang sarili mo sa akin. 80% ang progreso! Master! Ang iyong pagmamahal ay ang daan pa uwi ko. O yun, Jing. Medyo komplikado, hindi ba? Maaari na tayong umuwi. Nasa si Ho Yun Jing. Nasa trabaho. Ang mga araw na hindi kailangan magmadali para sa trabaho at maagang gising ay ang tunay na kaginhawaan. Na manatili pagkatapos makamit ang strategiya? Hindi ako tanga. Paano mo aabot ang parang pagkakataon kung sabay-sabay na? Hindi pwede. Pero paano kung iba si Ho Yun Jing? Kung ang panandali ang kaligayahan ay babayaran matagal na lungkot, mas mabuti pang hindi na lang magsimula. Hello, hinahanap po si Mr. Hu. Kasama ni Mr. Hu ang kliyente ngayon. Walang problema, hihintayin ko na lang siya. Ilang taon na, ang strategy target pa rin ay 3 pirasong set, lunchbox, scarf at tie. Len Zizi, wala ka talagang puso. Si Lu Wazhu, di tulad ni Eugene. Ang strategy, kung hindi gumana ang luma, epektibo pa rin. Sinabi ko na, siya ay target ng strategy. Ang lalaki, hindi karapat-dapat pag-isipan ng sobra. Target ng strategy? Anong ibig sabihin nito? Baka ang lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin dati ay para lang sa strategy para sa akin. Sino ba talaga siya? Lindsay. Zizi. Siya ang Zizi ko. Ang kanyang kilos at lohika, ang mga ugali at reflexes ay pareho pa rin tulad ng dati. Ngunit ang kanyang personalidad ay parang ibang tao na, Zizi. Sabi mo dati na ikaw ang tao magdadala ng swerte sa akin. Noon, ang paggaling ng pa ako, may kinalaman ba yun sa'yo? Jing, gumawa ko ng paborito mong pagkain. Tikman mo. Sige. Ang mga pagkain ito, kanina pa sa umaga, ay binili ko sa palengke. Akala ko pa nga baka hindi pumasa ang resulta ng pag-aaral ko sa klase. Tikman mo. Ito naman in-order mo mismo. Deliver mo lang sa 5 star na hotel. Master, kaya ko ba mag-pyro sa cute na ito? Kaya nga, hindi mo lahat naintindihan ang data na ito. Para sa masakit na tiyan at kulang sa pagmamahal, para sa boss ng lalaki na bida, alam mo na kung kano kalakas ang epekto ng moonlight. Ano bang nangyari? Wala. Maliit na sugat lang. Masakit ba?
May mga katulong naman sa bahay, kaya sa mga ganitong bagay, huwag mo nang gawin ng basta-basta. Washo, sandali lang ha. Gagawa ko ng panibago. Washo, itong bagong lutuin na natutunan ko. Ito herbal na pagkain. Tikman mo nga. Washo, tingnan mo ako. Tinawag mo lang ako pabalik dahil dito. Ano ba yan? Natuto ko magluto. Ayos lang, Zizi. Kahit ano pang pagkakakilanlan mo, gagawin ko ang lahat para mabalik ka sa tabi ko. Kuya Washo, bakit ka nandito? Naparito ka ba dahil sa nangyari noon? Sinadya mo ba kong hanapin? Alam ko na, inintindi mo pa rin ako. Miss Hu, baka may hindi ka lang naintindihan. Hindi naintindihan? Anong hindi ko naintindihan? Dahil sa'yo, tumalon ako sa swimming pool noon. Hindi ba dapat magkasama tayo simula pa noon? Hindi ko alam kung anong nagawa ko mali. Para magdulot sa'yo ng ganitong akala, hindi na mauulit yon. At sa puso ko, ang laman lang nito ay ang fiancé ko. Pero patay na siya. Hindi pa siya patay. Dumating ka ito para sa malita cutie na yan? Miss Hu, bakit mo kailangang ibunot ang galit mo sa inosente? Bakit nandito siya? Wang Sing, asawa ko siya. Hindi siya. Kuya, huwag kang magpanilan sa kanya. Isa lang siyang babae na ginagamit ng iba. Ang turo niya sa'yo ang kayamanan mo. Alam mo ba kung ano sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo? Sinabi nilang pinulot mo lang siya. Isang babae itinapon ng iba. Miso, ang pinagmulan kapalaran ko ay hindi kayang kontrolin. Pero ang pagmahal namin ni Jeng ay totoo. Tumahimik ka! Wala kang karapatan magsalita dito. Pati si Kuya Washi gusto mo rin. Wala ka talagang hiya. Sinampal mo ako. Wang Sing, ako, Huwag kang magkakamali. Hindi magtatagal. Ipapakita ko yung totoong mukha mo. Pati ko lang malaban sa akin. Walang silbi. Ang kuya ko talaga, sa lahat ng hindi karapat-dapat, yun pang dinala niya. Anong ginagawa mo? Huwag ka munang umalis. Bibigyan mo lang kita ng payo. Makinig ka ng mabuti. Hindi si Lugo siyang tamang kapareha mo. Mataas ang kanyang ambisyon at walang pinipiling para sa ginagawa niya. Hindi mo siya kayang tapatan. Hindi ko papayagan ng gano'n sabihin mo tungkol sa kanya. Hindi ko papayagan ng gano'n sabihin mo tungkol sa kanya. mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Wang Sing, tama ng kalokohan mo! Siya ang una na-istorbo sa akin. Yunjing, nagkakamali ka ba? Akong kapatid mo ng babae. At para sa babaeng ito, sinantok mo at ginalaw mo ako? Paano mo nagawa yan? Ang mali ay mali. Mag-sorry ka sa kanya. Gusto mo mag-sorry ako? Salbahe ka talaga. Kahit ang sinusubukan mo sila relasyon namin ng magkapatid, hindi ka kailangan makapasok sa pinto ng pamilya ho. Wanshing, wala ka na talagang pag-asa. Yunjing, hayaan mo na ba siya malagay sa akin? Sasabihin ko sa'yo, hanggat hindi mo siya iiwan, sa buong buhay ko, hindi kita mapapatawad. Ikaw, Nasa sariling gulo lang siya. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin yung katotohanan. Sisi, Yunjing, may malaking hindi pagkakaintindihan lang kami. Pero ayaw kong maging isang hadlang sa relasyon yung magkapatid. Pwede kong tanggan ng titulo o pangalan. O kahit na tulad dati, manatili lang ako sa bahay. Hihintayin ka lang pagbabalik mo. Ang kailangan ko lang, mahalin mo lang ako. Sisi. Dapat ay hayagan tayo. Wala rin tayong nagawang mali. Hindi ko hayang mapagsamantalahan ka. Hindi ko rin gusto na mahirapan ka. Ikaw? Wansing,
Bawal ito. Anong balak mo? Ngayon wala ko natakot? Nung pinalis kita, saan ka nakapunta? Akala mo ba, madali ang manipulan ng kuya ko? Pinag-away mo pa kami? At kinilos mo na itong parang panalo? Lahat ng sinabi ko noon sa'yo, totoo lahat. Hindi si Luwash ang para sa'yo. Hindi mo ko kailang turuan. Ginagamit mo ang mukha mo para akitin sila. Sabihin mo, kung manggasgas ang mukha mo, wala ka na bang silbi? Huwansing. Ito isang krimen. Anong magagawa mo sa akin? Hindi lang kita magasgasan. Hahanap ako nalang palaboy at gagawa ng mga video. Kapag nakita ito ng iba, sino pang magkakagusto sa'yo? Kapag nakita ito ng iba, sino pang magkakagusto sa'yo? Nakakatawa ka talaga. Hanggang ngayon, hindi mo alam ang totoong dahilan kung bakit ako pinapansin ni Luwajo. Ang tinitingnan niya, hindi ka laman ng mukha ko. Akala mo ba, babaliwalay na kita? Mahal na mahal ni Luwajo ang kanyang fiancé. Sa harap ng publiko, hindi niya ito nasabi na isang beses lang. Ipinagtanggol niya siya sa buong buhay niya. Tuwing hahanapin niya ako, palaging binabanggit ang tungkol sa kanya. Maraming kwento tungkol sa kanyang fiancé ang kanyang binabahagi. Siya ang taong hindi niya kayang kalimutan. Walang sinuman na makakapalit sa kanya. Ano mang posisyon, napakabuti ng kanyang fiancé sa kanya. Sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Luwajo, dumating siya at iniligtas siya. Ipagpatuloy mo! Gusto kong malaman lahat tungkol sa kanila. Nag-aral ang kanyang fiancé ng pagluluto para sa kanya. Nag-aral ng pangangalaga sa kalusugan. At pati na rin kung paano magdisenyo ng mas komportableng wheelchair. Araw-araw siyang sinamahan. Hindi siya kailanman minamalit o iniisahan. Sabi ni Luwajo dati, siya ang unang dakilang biyaya ng mundo para sa kanya. Kung wala siya, hindi siya magkakaroon noon ng pagkakataon tumayo muli. Itinuring niyo siya isang milagro? Tama. Kung hindi, paano siya namatay? Sa lahat ng tao na yon, wala pa rin nakakapalit sa kanya. Hindi mo kaya. At huwag mo akalain na kaya mo rin. At huwag mo akalain na kaya mo rin. Huwag kayong lumapit. Kung hindi, hindi ko alam kung saan tatawang kutsil kong hawak. Nasirang ka na ba ng bayad sa kahirapan? Isang pagkakataon na para iligtas ang sarili? Nasayang mo pa. Ang ikalimang bahagi ng puntos ko, kumpara sa buhay mo at ng master, ay wala namang halaga. Kung saktan mo kahit kaunti, hindi ka mapapatawad ng kuya ko. Hoan Sheng, ang pinakamalaking kahinaan mo, masyado ka nagmamagana ng kusa. Hindi pa nga nangako si Luwajo sa'yo ng kahit ano, pero akala mo ikakasal ka na sa kanya. Tumahimik ka! Hindi mo ba naiisip, si Luwajo at ang fiancé niya, mahal na mahal ang isa't isa, pero hindi pa rin ba siya nagpakamatay? Kung makasama mo siya, hindi pa rin magiging magandang kapalaran mo. Sinungaling ka! Hindi ka na si Kuya Washu! Ang hirap ipaitindi sa isang bulab sa pag-ibig. Basta, mula ngayon, huwag ka na lumapit o manggol pa sa akin. Paalala, Master, ang target na si Hu Yunjin ay paparating na. 300 meters na lang layo niya. Wansheng, huwag ganyan! Itigil mo yan! Sisi! Huwansing! Nababaliw ka na ba? Siya ang una nagbanta sa akin! Gusto niya akong patayin! Ang nakita ko lang, ikaw ang may hawak ng kutsilyo at may 2 bodyguard pa. Wansing, kailan ka pa naging ganito? Yunjin, tama na. Gasgas lang yan. Huwag na kayong mag-away. Tumahimik ka! Papatayin kita! Yunjin, umupo ka muna. Ayos ka lang ba? Huwansheng, tumanda ka lang pero hindi ka nagkakaroon ng utak. Hindi ko alam kung ano man nangyari sa'yo noon. Pero gamitin mo naman ang isip mo. Ginagamit mo ng papapakasal ng kuya mo para lang gawin ang gusto mo. Walang pakialam sa iba. Walang limitasyon. Hindi ka dapat patawarin. Wala nang mangyari ang bagay na yon. Wala ni isang taong tumingin sa panig ko. Niinintindi yung nararamdaman ko. Ano bang alam mo? Utang sa akin lahat yan. Tandaan mo, ang pag-aalag at pagmamahal ng kuya mo sa'yo ay dahil siya ang kuya mo. Hindi dahil may utang siya sa'yo. Siya ang pinakamalapit mong kamag-anak. Hindi dahil may utang siya sa'yo. Pumasok ka. Mula ngayon, ihihinto ko ang credit card mo. Ididisconnecta ko lahat ng pinanggagalingan mo ng pera. Manatili ka sa bahay at magmuni-muni. Oh, Yunjing, kapatid mo ako. Dahil kapatid kita, hindi kita papayagan magpatuloy sa pagkakamali. Ang pagdukot at ang pananakit sa tao, sumusobra ka na talaga. Siya ang una nagkamali dito. Anong mali sa ginagawa ko? Kung marunong na sana siyang umitindi at lumayo sa'yo, di wala sana nangyaring ganito.
Hanggang ngayon iniisip mo pa rin na wala kang kasalanan. Hindi mo ko kayang kulong. Pinadala ko ng mga gwardya. Hindi ka makakaalis. Hoy, Yunjing, seryoso ka lang talaga ha? Sasabihin ko to kay Lolo. Kahit sabihin mo pa, wala pa rin mangyayari. Kuya, talaga bang ginagawa mo to para sa akin? Nangako ka kina mama at papa noon, naaalagaan mo ako. Ganito mo ba ko aalagaan? Wansing, ako ang kuya mo. Hindi ko pwedeng hayaan na magkamali ka pa ulit. Pero dati naman, ako isang normal na tao rin. Dahil sa'yo, naputo ng mga kidnappers ng kamay ko. Kaya na walang braso ko. Sistema, ano nga ba nangyari no sa mga kapatid na ito? Talaga bang may nangyaring kidnapping? Nasuri ng database. Walang impormasyon tungkol sa pagkidnap sa mga kapatid na Hu. Walang tala ng ganitong insidente. Meron lamang isang ulat mula noon pagkatapos lang makatakas. Sumabong wire sa construction site. Lahat ng kidnappers ay namatay. Ang 5 milyong ransom ay nawala rin. Si Hu Wanjing dahil hindi naagawan paggamot, ang braso niya ay na-infect at kinakailangan putulin. Mula noon, nagbawang kanyang ugali. Parang kakaiba ang kwento ano? May hinala ko na may link sa kaso ng kidnapping. Hindi ito kwento-kwento lang. Pero sa ganitong mga kaso, mas mataas ang posibilidad na kakilalang gumawa, di ba? Namatay ang mga kidnappers at nawalang pera. Hindi mo ba nararamdaman na parang sinasadyang nangyari? Ang ebidensya ng master, kailangan ng sapat na suporta. Sa ngayon, hindi ko pa matukoy. Umupo ka. Gagamutin kong sugat mo. Huwag kang gumalaw. Hu Yunjing, nasabi ko na ba sa'yo na mahal kita? Sa kama. Simula ngayon, araw-araw, masasabihin ko sa'yo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Tandaan mo, hindi ka para sa sarili mo. Para ka sa akin. Oo. Tulungan kita sa sugat mo. Sagutin ko muna. Sumangayon si Norland sa meeting. Online meeting. Sige, ihanda mo na. Ang minsang yun kanina ay galing kay Luwaju. Wala siyang negosyo sa Hu Group. Ano ang balak niya? Sige. Maaari naming tanggapin ang planong ito. Aasahan ko ang muling pagkikita natin. Paalam. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Mayroon ba akong dumi sa mukha? Itong litrato. Ito yung araw na unang beses tayo nagkita. May kumuha nito. May gusto ka bang ipaliwanag? Ang tinutukoy ni Luas yun na strategist. Kapag nagtagumpay, maaabot ang isang layunin. Zizi. Ibig sabihin, may layunin ka sa paglapit mo sa akin. Ano bang mga layunin mo? Oo. Nilapitan kita kasi may dahilan ako noon. Ang lakas mo magloko. Noong araw na pumunta ka sa club, yun ang unang araw na ibinenta ko ng aking biological na ama. Ayoko sa kapaligiran ng club. Ayoko rin maging tulad ng iba na nakikipaglaro sa iba't ibang lalaki. Kaya gusto kong may taong makapagdala sa akin palayo doon. Mayaman ka. Gwapo ka pa. At marangal ang pamumuhay mo. Sa unang tingin pa lang, pinili na kita. Alam kong kaya mo kong iligtas. At napatunayan kong nagawa ko nga. Hu Yunjing, tapat ng puso na nakakapagpapalit ng tapat ng puso. Hindi mo ba talaga naramdaman yon? Totoo. Talagang gusto kita. At saka, mas pinili mong maniwala sa mga paninira ni Luwasyo kaysa sa sariling karisma mo.
Pupunta muna ako sa kumpanya. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Tapat na puso, kapalit ng tapat na puso. Ibig sabihin, nahulog ka rin pala. Zizi, nararapat lang sa'yo yan. Mr. Lu, ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Kung ayaw mo talaga makipag-usap sa akin, kailangan ko na lang puntahan si Hu Yunjing at kakausapin ko siya. Sasabihin ko kung gaano tayo kasaya noon. Isang basong ayos na Amerikano at isang basong roast lychee para sa dalagang ito. Ayaw kong uminom ng matamis na inumin. Isang baso tubig lang para sa akin. Mr. Lu, hayan mo ipakilala kong ulit ang sarili ko. Ako si Lindsay. Huwag kang magkamali. Alam ko, ikaw si Lindsay. Lindsay Z. Katulad pa rin ng dati. Mahilig kang maghawak sa nakaraan. Nakakadiri talaga. Sa totoo lang, pumunta ako dito dahil may gusto ko itanong sa'yo. Salamat. Anong tanong mo? Ano bang napala mo sa pagkukubli sa akin? May napala ka ba ron? 8 taon nang nakalipas. Lahat ng oras at pag-aalaga mo sa akin noon, ang bawat pagsisikap mo, hindi naman yun peke. Pero pagkatapos mong iwan ako, agad kang lumitaw sa tabi ni Hu Yunjing. At ginamit mo pa rin ang parehong paraan. Lu Wazhu. Palagi mong sinasabi na mahal mo ng lubusan ang iyong fiancé. Kung ganon, bakit hindi mo lang sinamahan siya mamatay noon? Dahil ba hindi mo siya kayang bitawan, kaya ka nagpatuloy na mabuhay? Alam ko, Zizi. Noon, ako nagpagalit sa'yo, kaya mo ko iniwan. Kaya mo pinili si Hu Yunjing. Patawarin mo ko, Zizi. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Sinasadya mo to? Magkasama tayo ng 8 taon, Zizi. Walang mas nakakilala sa'yo kundi ako. Walang mas nakakaunawa sa'yo kundi ako. Hindi ko iniintindi kung sino ka man. Matatanggap ko pa rin. Pero siya, baka hindi. Lu Wazhu. Kung lalabas ka pa para magula, sisiguraduhin kong pagsisihan mong ginalo mo ako. Hu Yunjing! Hu Yunjing! Hu Yunjing! Hu Yunjing, pakinggan mo man ang paliwanag ko. Sige, sabihin mo. Pumunta ko para ayusin ang problema, pero hindi ko inasahan na malalako pa rin ako ng taong yon. Wala kaming kahit anong relasyon. Ayaw kong nakikialam siya sa buhay ko. Ayaw kong sira niyang relasyon natin. Hindi ka galit? O baka naman, hindi mo na talaga pinapahalagahan. Mag-ingat ka! Ho Yunjing, Huwag mo kong basta-basta iiwan. Kahit pa naisip mong pag-isipan muna ang lahat ng ito, huwag mong isipin na itataboy mo ako. Magdamag kong pinag-isipan ito kagabi. At hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung paano mo nagawang lokohin ako ng ganun kabilis. Ang dami kong naisip na paraan kung paano kita paparusahan. Pero napagtanto kong hindi ko kayang gawin yun. Kapag naisip kong mawawala ka, sobrang nasasaktan ako. Kaya tinanggap ko na lang. Kahit isa kang manlilin lang o isang nilalang mula sa langit, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kahit barilin mo pa ang puso ko, handa akong tanggapin yun. Ho Yunjing, ikaw ang panalo. Ang CEO ng Hu Group, kamakailan din nilang kasintahan niya sa isang press conference kung saan inaanunsyo nila ikakasal sila. Ikaw at siya ang magpapakasal. Kung ganun, ano pa ako sa'yo? Mr. Lu, nandito si Miss Hu. Papasukin mo siya. Sabihin mo sa mga tao na linisin ang sahig. Opo. Kuya Washo,
Matagal ko na itong pinag-isipan, pero hindi ko talaga kayang sumuko sa'yo. Hindi ko kayang panoorin ka ng malilang ng babaeng yon. Magpapakasal ng kuya mo sa kanya. Eh ano naman ngayon? Sa paningin ng kuya ko, ako pa rin pinakamahalaga. Kahit may kailangan piliin, ako pa rin pipiliin niya. Kaya, tutulungan ko kayong alis na si Lindsay. Ibig mong sabihin, kung ikukumpara kay Lindsay, mas papanig sa'yo ang kuya mo. Oo naman. Kapag nawala si Lindsay, maibabalik natin dati nating samahan, Kuya Washo. Alam kong maraming tungkol sa'yo at sa fiancé mo. Huwag kang mag-alala, mas mamahalin at aalagaan kita kasi sa kanya. Tama ka. Basta mapatunayan natin sa puso ni Hu Yunqing kahit ang inutil mong kapatid na babae ay mas mahalaga pa kaysa sa'yo, ang tiwala niyo at ang tinatawag niyong pag-ibig ay mawawala rin. At masisira yon. Ayon sa bilis ngayon, ang natitirang 20% ay matatapos na rin agad. Mas mabilis na kaysa dati. Saan niyo ko dadalhin? Bitawan niyo ako! Ano tong lugar na to? Palabasin niyo ako! Tumahimik ka! Sino ka ba talaga? Huwag ka nang sumigaw. Hindi ka nila pakikingan. Nandito ka rin? Oo. Kaninang umaga sa ospital, pagkababa ko ng kotse, agad akong tinangay. Pero sa tingin ko, hindi ka mukhang biktima ng kidnapping. Mas mukha ka ng bababakasyon. Kasi alam ko, ang kuya ko, pupunta siya para iligtas ako, kaya hindi ako kinakabahan. Pero ikaw, hindi ako sigurado. Sistema, matutukoy mo ba kung bakit ako dinukot? Dinukot namang kidnapper kayo ni Hu Wanqing para humingi ng ransom kay Hu Yunjing. Pinagkikinilaan ko si Hu Wanqing mismo nagplano sa lahat ng ito. Ako at ang kuya mo, malapit na kami ikasal. Hindi niya ko basta-basta iiwan. Lindsay, mukhang hindi mo pa rin lubos na kilala ang kuya ko. Malamig ang puso niya, iniisip lang niya ang sarili niya, wala siyang ibang mahal. Ganun ba? Sa palagay ko, posibleng wala siyang ililigtas ni isa. Hindi, pupunta siya para iligtas ako. May utang siya sa akin. Anong utang niya sa'yo? Ang braso ko, naputol, dahil iniligtas ko siya. Ang braso ko, naputol, dahil iniligtas ko siya. Shh! Huwag ka maingay. Huwag niyong hayaang makatakas sila! Halika, tumayo ka na. Bilisan mo. Ang braso mo. Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa kamay mo? Nung oras na yon, tinaman ako ng palo para sa kanya nang mailigtas kami dahil sa hindi agarang gamutan sa braso ko. Namatay ang mga tissue at kinakailangang putulin. May utang siya sa akin na hindi niya kayang bayaran habang buhay. Kaya nga, ang sinasabi niyang nobya, tsak na iiwan niya rin. Iyan ang tunay na katotohanan. Anong gagawin mo? Ang pera na dinala ni Hu Yunjing ay sapat lang para tubusin ang isa sa inyo. At ang pinili niya ay ikaw. Halika, umalis na tayo. Natalo ka na. Master, mukhang masamang pakiramdam mo. Nagkakaroon ka na ng ba ng nararamdaman para sa target ng mission mo? Tumahimik ka. Kung ikaw na iwan sa pagpili, matutuwa ka ba? Hindi ka na pinapansin ni Hu Yunjing. Manahimik ka na lang dyan. Paglaruan muna natin siya. Magkano gusto ninyo? Mababayaran ko kayo. Hindi kami nagkulang sa pera. Gusto lang namin makapaglaro. Ibig sabihin, hindi perang tunay lang pakay. Mr. Lu, si Miss Lin ay nasa panganib na. Hindi ba dapat na iligtas muna natin siya ngayon din? Huwag ka muna magmadali. Sa sandaling pinakamalungkot siya at pinakanangangailangan, saka ko lilitaw. Kailangan niyang malaman na sa mundong ito, ako lang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Gusto ka lang naming malaro! Sistema! Ikaw, gusto mo bang mamatay? Hu Yunjing, Ayos ka lang ba? hindi pa umalis ka na? Nagpanggap lang akong umalis kanina. Kung hindi, hindi sila magiging kampante. Dahil nandito ka na, walang makakaalis!
Mr. Lu, mukhang nasugatan si Mr. Hu. Dapat ba tayong pumasok para iligtas sila? Kung mamatay si Hu, mas mabuti. Sa ganitong paraan, mapipilitan si Zizi na umasa na lang sa akin. Oh, Yunjing! Tanga ka ba? Ano bang ginagawa mo? Zizi, poprotektahan kita. Hindi. Hindi. Hindi! Oh, Yunjing! Oh, Yunjing! Sistema! Sistema! Ang vital sense ng target ay halos mawala na. Gusto mo bang gamitin ang lahat ng puntos mo para iligtas siya? Oh, Yunjing. Sistema! Sistema! Ang vital sense ng target ay halos mawala na. Gusto mo bang gamitin ang lahat ng puntos mo para iligtas siya? Lahat ng puntos? Oo, pero kung mamamatay si Ho Yunjing, kalahati ng kasalukuyang puntos mo ang kailangan para muling mabigyan ka ng bagong target ng misyon at automatic ang bababang ang taas ng kahirapan. Natukoy na ang mga vital sense ni Ho Yunjing ay mawawala na. Pakiusap, pumili agad, Master. Sandali lang. Ang buhay na nakuha mo gamit ang lahat ng puntos ko. Kailangan mo mabuhay ng maayos para sa akin. Sabi ko na hindi ako magpapagatanga ulit. Pero kapag ikaw nasasangkot, hindi ko kayang tumalikod at pabayaan ka. Ho Yunjing, nilagyan mo ba ako ng mahika o sumpa? Napakatanga mo.